Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas, especially sa Mindanao. Dahil sa ang ating episode ngayon ay mga treasure signs and symbols ng Emperor Treasure na nakabaon sa Mindanao. Pero hindi ako sure kung meron din ito sa Luzon at sa Visayas. Ang nakalagay kasi sa librito or sa libro ay mga signs ito ng Emperor Treasure na nakabaon sa Mindanao. Okay, kaya tara na, atin na umpisahan mga katiyats ang pagtingin dito sa mga treasure symbols na ito. Okay, so una, ito yung una. Ano bang meron dito? Shout out nga pala sa lahat ng nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang nakapasyal sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong yan. At kapag nakasubscribe kayo ay siyempre palaging nag-pop up sa inyong cellphone ang ating channel kapag merong bagong uploads. Kaya mahalaga na mag-subscribe para hindi tayo mawawala. Okay, so dito, ano bang pamilya ito? Nakita ko na to sa bundok. Itong merong mga daliri ay nakita ko na rin to. Ibon, nakita na. Itong saan pa ba dito yung nakita ko sa bundok. Ito. Ayan, so dito muna tayo sa itong mga nasalubong ko sa bundok na mga symbols. Okay, at lahat yata ng yun ay mga recovered na eh. So ito, napansin nyo, ang dot ay nasa kaliwa, pero ang item ay nasa kabila. So yan yung sinasabi ko na kapag ganito ang sign, yan, linya at may dot, ang item niyan ay nasa kabila dito. Kung ang dot ay sa ibabaw, ang item niyan ay down. Opposite siya eh. At ang dot ay nasa baba ng linya, nasa itaas ang item. So katulad din sa X na may dot, or kahit plus na may dot, pareho lang yan, nasa kabila. Okay, itong triangle naman talagang mahirap ang triangle, 'di ba? May vlog tayo kahapon. Iba-iba kasi ang kahulugan ng triangle. So dito, pahaba na triangle, sigurado ito na meron kasi siyang 'di ba? Paris na bilog. So sigurado 'yan na papuntang itaas or norte ang paghanap. So itong paa naman, volume of treasure. At kapag kumpleto ang daliri ay nasa nasa 5 meters sa harapan. Kasi kumpleto, 5 daliri yan eh. So 5 meters, pinakamalayo 7. 5 to 7 meters yan. Volume, marami-rami yan. Yan ay medium deposit. Ang paa. Okay, itong ibon naman, ang maganda diyan kapag mukhang agila. Kasi ang Sumatran Eagle ay nagsasabi ng Sumatran Gold Bars. So ito generic lang kasi to. Ang ibon niya ay parang lang eh. Parang pagong na ibon no. Pangit ang paggagawa. Ito kasi mga kuha to sa drawing ng mga Hapon kaya hindi maganda ang paggagawa. So ito yung eagle, Sumatran Eagle yan. So kapag may ibon, lalo na kapag hugis agila, gold bars ang nakabaon. Okay, so dito naman tayo sa mga tunnel signs. Mindanao, mga ka-TH, sa Mindanao to. Next episode ay punta naman tayo ng Luzon at Visayas. Kaya wag mag-worry. Ikutin natin ang buong mundo. Ay buong Pilipinas. So ang closed tunnel, ito, close nga siya pero direkta
direktas yan na nasa baba ng sign. So kung nakalagay sa bato ang, halimbawa dito, nakalagay sa ibabaw ng bato ang T, so under sa bato is the entrance to a closed tunnel. So malaman niya na closed tunnel kasi merong mga nagpatong-patong na big boulders na nilagay nila sa entrance para hindi mapasok. Okay, P is tunnel. Yung sa isang diagram ng ama ko, yung P ay yung isang mapa pala. Ang P ay assorted na jewelries sa isang diagram. Okay na, at of course nakalagay siya sa vertical tunnel. So yung iba dito hindi ko pa yan nasalubong, pero itong kahulugan ng Angkor Tunnel ay nagsangaya na na tunnel sa ilalim ng lupa. At dalawa ang load niya, yung bawat ito. So ang entrance niyan, ganito yan eh. Dito tayo nakaganito ito. Dito ang daanan niyan sa gitna. Lupa tong ibabaw. And then sa ilalim ay nakaganyan. Nagsanga siya, nag-T. So hindi matagpuan ang item. And then nilagay sa ibabaw. Dito ang load ito. Nagaganyan. Kaya tinawag siya na angkor, parang pundo. Ayan Talagang mahirap yan. Kahit mapasok mo pa tong vertical, and then nakuha mong lumiko, pero hindi mo alam kung saan sa itaas. Di ba? Napakahirap niyan. Angkor Tunnel. Hirap talaga magbaon ng hapon Napasok mo na nga yung tunnel, ay pagdating sa kanyang horizontal, ay nagsanga naman kabilaan, tapos nilagay pa sa ibabaw ang item dito. Ito, dalawa. Paano yan matagpuan, di ba? Napaka-imposible talaga. Ito naman ito yung pinaka-common ng gold bars. HG, HS, G na gold, and then HG. Itong G yan kasi ay ibig sabihin under ang Z. So sa bato, under sa bato, kung nakatatak yan sa bato. So meron pang ibang gold bars dito. Okay, yung common lang na ang ating tatalakayin. Ito naman, nakatagpo na rin ako, nakasalubong na rin ako niyan. Yan ay spoke sign 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nilagay nila na sun para makuha ang direksyon. Yan ay going east. Ngayon minsan binaliktad ng hapon, imbis papuntang east ay papuntang opposite, which is west. Pero makuha mong distansya dito sa mga spokes niya ito, mga sun rays. So kung 8 hakbang yan, 8 hakbang na malaki. Na hakbang, hindi kasi yan meter, hindi rin yards. Hakbang kasi yan na malaki. Ayan, so kung meters yan, 1.2 meters yan. Mahaba yan. Ang bawat isa. So kung 8 meters na plus, mayroong pang 0.2, 1.6, so 8, 9 mahigit yan. 9 meters mahigit yan na distansya. So yan lang yung i-share ko, yung may alam ako. So itong X, common yan na kapag merong X ay target yan. Iba naman yung plus. Kapag plus, distansya yan. Yan ay 10. Yan ay due. So kapag cross na pantay, 10 yan. Pwedeng 10 yarda at 10 metros. Ngayon kung pahaba na cross, ganyan, ang kahulugan yan ay treasure in the creek or in the river. Nasa tubig. At sundan lang itong mahaba ito. Sundan lang yan ang direksyon. Okay, so punta tayo sa iba. Kudos nga pala sa mga Mindanao treasure hunters, lalo dyan sa Agusan.
Marami akong napuntahan dyan sa Agusan last year at nung isa pang taon. Sana ay naka-hits na kayo dyan, mga ka-TH. So ito pa, Emperor Treasure Sign ito. Ito yung maganda oh. Yung 7M na nakalagay sa square box. Kasi yan ay deposit under. Ayan. So ito, bumalik na rin tayo dito sa diamond. Located east siya. Diamond ang nakalagay. Itong ano nga pala, meron akong ibahagi dito. Ang spokes kasi, nakakabit yan sa bilog na ganyan. At ganyan kahahaba yung mga ano niya, mga sun rays. Pero kung ganito, yung maiiksi lang talaga tapos hindi siya nag-connect sa circle, putol siya, ayan no. Ito ay isang sign ng explosive. So explosive yan, bomba yan, at malaking bomba yan. So kapag marami na, ang spokes kasi hanggang 9 lang eh. Hanggang 9 ang sun rays ng spokes. So kung marami na ng ganito at maiiksi at hindi siya na-connect sa circle, yan ay danger. So bomb yan. Ibig sabihin kung mayroong bomba, ay mayroong treasure. Bakit maglagay ng bomba kung walang treasure? Ito ay ano lang, warning na mayroong bomba ang treasure. Pero kapag nakita nyo yan, ay siguradong nandyan lang na lugar ang nakabaon na item. Pero meron nga siyang explosive. Okay, so yan ang pagkakaiba ng spokes at bomba. Yung diamond naman, glittering diamond, minsan kasi ay literal na ganito ang itsura niya. Tapos ganyan. Ang glittering diamond yan. Pero meron ding diamond na glittering, pero nakakonect siya sa circle na ganito. Maiiksi yung kanyang glitters at marami, pero nakakonect siya. Ngayon tong kinakatakutan, itong tinatawag na sunflower. Ito, ganito na klase. Yan ay bomba pa rin. At malaki yan kapag sunflower. Ayan. Bomba pa rin yan at hindi yan spokes. Ayan. Pero kung 16 yan, kung 16 capitals ito, yan ay treasure symbol. Kasi ang emperor gumagamit ng chrysanthemum. Chrysanthemum flowers at yan ang kanyang emblem, yan ang kanyang silyo ng emperor at mayroong 16 petals. Kapag 16 petals, treasure symbol yan. Pero kung hindi 16, yan ay big bomb. Pero kapag may bomba ay mayroong treasure. Ayan, so warning lang talaga yan. Na mag-ingat kasi may bomba ang treasure. Pero nandyan ang treasure sa vicinity. Ngayon, ito naman, mukha. And then nakatingin siya sa sa kanan. Looking object at 3 meters in front. So kung makakita kayo ng mga mukha, karamihan yan ay 3 meters lamang ang layo. Kung pantay ang mata ay nasa harapan yan. Kung pantay, nasa harapan lang niya. Pero kung maliit yung isa, and then malaki yung isang mata, tingnan lang yung malaki kung saan ang malaking mata. Yun ang side na hukayin. Kagaya nito, malaki ang kanan. So bandang kanan sa bato ang hukay. Ayan yung mga sikreto sa mga muka. So ito na nga. Ito na nga yung glittering diamond. Ayan. So ito na talakay natin kahapon. Treasure in the box, square, lalo na kapag may dot, treasure under. Deposit undernet. Itong J kasi malalim yan eh. Ang mga J, tunnel yan na may hagdan and then mag-slanting siya
And then pagdating ng 14 meters ay mag-ano na siya, horizontal na. Ito yung na napuntahan ni Roger Rojas, ang J Tunnel na naroon ang Golden Buddha. Kasi kapag J Tunnel, malaking mga ano yan. Kaya nga ito'y treasure symbol ng emperor. So ito, asterisk ito. Ibig sabihin big volume. So merong Sakura 5 yan. Ayan, so barred gold, big volume ito eh. Ang pagkaiba ng uncut diamond, meron siyang kunting parang Y ito. Kung ganito naman, V lang, yan ay distance. Pero itong uncut diamond ay B na may maliit na maiksi na buntot. So ito dito, ano na ito, familiar na sa inyo yan. Okay, patuloy tayo sa iba. Itong maganda number 6, ang dindat. Tapos number 8. Bakit ba ito ay emperor? Ang sikreto ng emperor treasures, kapag makakita kayo ng number 8 na marka sa bato, yan ay emperor treasure yan. Kahit 8 na nakamarka sa bato na malaki, nakasya yung ating daliri sa pag-engrave, yan ay emperor treasure. Bakit ko nasabi? Ang 8 ay, kung bilangin nyo ang alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ang Hirohito ay pang-8. Ang H ay means Hirohito. At number 8 siya sa alphabet. Kaya ginagamit ang 8 as a symbol for emperor treasure. At saka itong H. At saka ang isang petal ng chrysanthemum. Yan. Ang isang petal ng chrysanthemum, pag dikit-dikitin mo yan ay mabuo ang chrysanthemum flowers. Yan ay emperor treasure pa rin. Okay, so patuloy tayo. Naubos na pala natin ang mga treasure symbols sa Mindanao na ang nakabaon ay mga malalaking ano to dahil emperor treasure ito, malalaking deposito. So meron dito under the tree, deposit on the side. Ito common to eh. Oh. Para siyang, ano kasi ito, north ito eh. Ang kahulugan niya ay norte, yung parang number 4. So punta kayo sa north. Ito ngayon lang ako nakakita ng ganito. Daming araw. Mahirap i-decode yan kasi emperor treasure eh. Ayan, so sana ay naano nyo na itong na-record nyo ang video or na-screenshot para meron kayong library. Kailangan meron talaga kayong library mga ka-TH para kapag nakakita kayo ng signs sa bato ay alam nyo ang kahulugan yan, lalo na atin binigyan ng explanation ngayon ang iba sa science na alam ko. Iba na talaga ang may alam sa science. Maniwala kayo sa hindi, yung natagpuan ko na small stars sa isla, sa submerged cave, ang marka noon ay, noon pa yun tagal na, 1987. Ano pa ako noon? 40 high school pa ako noon. So ito lang ganito lang yung sign sa gilid ng cave na nakalagay. Isang araw, nilagyan siya ng dalawang guhit na nagaganyan. Dalawang guhit. Ayan. Tapos may dot and then B. Ayan, totoo talaga yan. Pero ang distansya niya ay 7 lang Kaya nagtaka nga ako, 7 meters, nandun na yung semento na binuhos sa box.
Maliit lang na box yun. At siyempre, 3 kami noon. Hati-hati lang. Mura pa ang ginto noon. Mga alahas ang laman noon, hindi gold bars. Mura pa. Ang nabili ko ay motor lang na brand new. Tapos nakapag ipon kunti, ay may nakapag-deposito. Pero hindi umabot ng milyon noon. Yung isang box na jewelries. Kasi 3 kayo maghati. Yun lang yung find na totoo na natagpuan ko sa cave. Kaya naniniwala ako na ang sign, kahit wala kayong detector, wala kayong scanner, ay makakuha kayo dahil sa sign. So ito, paano nagiging 7 meters hanggang ngayon? Kasi ang guhit ay pwedeng 2 meters lang yan. Siguro sa tingin ko ay ang haba ng araw ang pinagbasihan ng 7 meters. Pero tingin ko mahaba-haba sa 7 meters yun. Hindi ko pa yung nasukat. Yung araw parang nasa 8 inches yun. Pagpasok kasi doon sa cave, na submerged cave yun. Tapos nagkataon na sobrang low tide, kaya napasok namin yung loob. At naroon na, tumambad na yung semento na box. Kasi siya, yung palaging inaano ng alon, kaya lumitaw. Hinahampas ng alon. Lumitaw yung box sa tagal-tagal na semento. Ayan, kaya totoo yan na ang mga signs ay magturo talaga sa inyo sa treasure, lalo na kapag may araw. Okay, so ganito, kapag mahabang araw, totoo na araw yan. Pero kapag maiksi, yan ay reverse. Halimbawa, ganito na forma, reverse yan, papuntang likod yan. Pero kapag mahaba, totoo ito. Lalo na kapag may 2 dot, ang layo niyan ay 7 meters sa experience ko, mga katiyats. Okay, kaya talagang mailap ang 1987, anong taon na ba ngayon? Mga 30 plus years na. Hindi na ako muling nakatagpo pa ng mga ginto ng World War II. Hindi na. Kaya palagay ko, isang beses lang talaga ang swerte ng tao sa Yamashita Treasures. At hindi na yan mauulit pa. Parang nanalo ka lang sa loto, di ba? Hindi na maulit. Kapag nanalo ka sa loto, hindi na pwedeng manalo ka pa. Sobrang swerte naman. Okay, ako magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat at sa mga bisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.